Good day mga kabasyang, welcome sa aking channel. So sa video na ito, turuan ko ay paano magbaklas ng choke. So itong carb na to is 4AF. Ito, yan. Kita nyo, may secondary diaphragm niya nandito. 4AF yan. Yan. Ito naman yung sa 2E. So, tuturuan ko ay paano magbaklas nung ating choke. Automatic choke. So, tabi muna natin yan. So, ito, nabaklas ko na siya actually. Na pira-piraso ko na siya. Yan. So, ito may ano to eh, may tama eh. May basag siya konti dun. So, ito ano to eh, galing sa sasakyan. So, ganito lang yung pagtanggal. Unahin natin tanggalin yung screw dito sa ating housing. Sa ating choke housing. Yan. Ito yung choke housing na tinatawag. Choke housing screw. Yan. Tatlo yan. Mga kabasyong. Yan. Isa. Dalawa. Then, pangatlo. So, yan. So, ito mga kabasyong, ano to eh. Tinetesting pa kung yung mataas pa yung resistance niya o hindi na. So yan mga kabasyong, testing natin itong negative dito, itong positive. Pwede naman kahit magbaliktad kasi resistance lang naman tinahanap natin. So yan. Dapat yan 21. So pasok siya. 21 ohms. Yan. 21 ohms yan. Pag bumaba pa dyan ng gusto, ibig sabihin mayroon ng tama yung ating automatic choke. So lilipat ko naman, di ba kanina nandun yung, ito naman yung positive, ito naman yung negative. Yan, 21 pa rin siya. Yan. Dito ko nilagay, tapos doon. Yan. Tingnan natin. So, yan. Pasok siya. So, meaning, good pa ito. So, ito, mga kabasyong, may ano pa siya, may gasket pa siya. Nakakabit. So, ito, paano nga ba baklasin? Kung sakasakaling mababa na yung resistance niya. Ano yung gagawin nyo? Paano siya mabaklas? Yan. So, sa pagbaklas nito mga kabasyong, ano lang, ganito. I-flip mo siya. I-flip mo siyang ganyan. Yan. Iangat mo. Hanapin natin kung saan yung end ng coil. So, dito siya. Iangat mo. Then, ayun. Kita niyo yan? Yan. Ngayon, gagawin natin, sisigwatin natin yan palabas. Dahan-dahan. Kasi para hindi ma-damage yung ano. Yan. Head tayo ng long nose. Or ito. Yan. Yan. So, ganyan. Ganyan pagbaklas niyan. Yan. Ngayon, inspect natin. Kung buo pa. Paano nyo ngayon matatanggal to? Ang technique ko dyan, mga kabasyong, ganito. Iipit ko lang yan. Pusipos ko. Ikot, ikot. Dahan-dahan. Oop, yun. Tanggal. Ganyan. Yan. So, ayan, nakita natin. Ito yung tinatawag na ceramic plate niya. Ito. So, intact pa naman siya buo. So, ingatan natin kasi napuputol yan. Pag wala nang reading, katulad kanina, yung 21 ohms natin, ibig sabihin, sira na.
May mga paraan din paano idugtong yon kung sakasaling naputol lang. So, gagawa tayo ng panibagong tutorial dun. Pero dito muna tayo. So, halimbawa, ini-inspect nyo. Yan, ito yung spring nya. So, ito yung nagtutulak dun palabas dun sa ating plate. So, ganyan lang. Ngayon, pag ibabalik naman na natin, so kanina, nakita natin yung ating coil. Yun. Medyo nakalimutan kong banggitin sa inyo yun. Dapat tatandaan nyo kung saan nakatapat ito. So, may marking ako. Ayan. Kita nyo, may marking ako kanina. Diyan. So, ilalagay ko ngayon ito. Minarkahan ko na siya bago ko siya binaklas. Ayan yung mark ko. Ayan. Itong isang mark na to, yan yung kapag umiinit na yung coil, yung ay umaatras na siya. So, ganito ako diretso ko lang ulit yun. Yan. Diretso nyo lang. Tapos, twist nyo siya pabalik. Paigpit nyo. Yan. Then, kung mapansin nyo, ganyan siya. Dapat ma-bend siya. Yan. Mag-coil siya pabalik, pabilog. Yan. Tapos, ilayin nyo siya pabalik, papunta doon. Diba, nakalabas siya doon. Ngayon, try nyo siyang ipasok. Yan, sa loob. Yan. Kita nyo, balik na siya. Ingat kayo kasi matalim ito. Ngayon, pag ibabalik na natin, kasi ang technique na ito mga kabasyong, isusuksok muna siya. Susuksok siya. Hindi mo siya basta-basta mailalagay na ganun. Isusuksok mo muna siya. Suksok bago mo siya So, yan. So, dito yung ilalim natin. So, yun yung nanggalingan. Yung medyo malapad yung area niya. Yan. Yan. Sa kabila, maliit eh. Tayo. So, yan. Susuksok muna natin siya. Pabalik. So, ilayin natin siya ulit. Yan. Yan. Pwede naman natin siya balik mamaya eh. Yan. Then, make sure lang natin na tatapat. Tayo na medyo malaki-laking yun, yung long nose natin. Ibig sabihin, hindi pa natin na itama yun. Lain pa natin, patakin natin. Yan.
Iyon. Yan, paano na ipasok? Ganyan. Then, coil natin siya doon. Tapos pasok natin doon sa circumference. Ang tawag dito sa spring na to, bimetal bimetal spring. Tapos push nyo siya doon. Pakabila. Yan. So, ibalik na natin. Yan. Ipan natin ng konti. Masabit siya dun sa isang last coil. So, ikutin natin. Ayun. Ganyan, basta pumasok siya doon sa last na ano niya. Hindi siyang itulak pala. Pasok. Ayan. Ayan. Tig na siya mga kabasyong. Hindi man siya ganun kagwapo na ano. Pero at least ganun lang yung pagtanggal nun na. Nakita nyo naman. Nakita ko sa inyo. Ayan. Medyo hilot-hilutin nyo na lang. Yun. Ayan. Kasi pag uminit yan, ano yan magta-tighten ka, gano'n, no? So, papakita ko rin sa inyo yun. Tapos yung spring na yun, dapat yun hindi yung didikit sa ano Yan. Ganyan lang siya. Gano'n, hindi siya didikit. Yan, o, baka gumawa kayo ganyan, ha. Yan. Kasi sila yung nagtutulak. Now, nakita nyo yan? Nakita nyo to? Ayan. So, ang carburetor natin nakaganyan. Ay, ang ating ganyan. Makikita natin. Ito. Ito na lang maging basis nyo. Ito. Di ba yan? Nakaganyan. Yan yung pinapasukan ng wire. Nandyan yan. So, dapat ganyan. Shoot nyo yun. Ayan. So, ganyan siya. Now, kapag ibabalik nyo, nakaganyan, no? Dapat naka-close yun. Ihahabol nyo ngayon doon. Yan. Ito nyo. Yan, ganyan. Kaganyan yan, nakasagpak. Ngayon, pag binalik nyo, dapat nakasentro. Yan. Ganun. Yan, o. Kita nyo yung spring. I-align nyo. Then, push. Konting tap. Then, balik nyo na dun. Actually, to, kahit may lagay nyo naman dun kasi may allowance naman siya. Pero wag naman totally, ha. Yan. Yung pagkabit, yan. Nabalik na natin yung ating choke housing.
So, titignan nyo yun, yung spring. Ayun. Dapat naka-align siya doon na naka-close. Ayan. Naka-close siya. I-align nyo. Ayan. Pag ibabalik nyo. So, mararamdaman nyo naman yan eh. Ayan. So, eto may guhit din yan. Ayun o. Yan. So, yan siya. Ayan o. Pag pinipress mo, bumabalik. Pag hinigpitan nyo kasi sobra, no, ang mahirap itulak na itong ating butterfly dito sa ibabaw ng ating ano. So, dapat yung tama lang kasi vacuum operated din to. Yung ating choke positioner, choke breaker, vacuum operated yun. Dapat kaya niyang buksan. Kasi kapag nanatiling naka-close yun, under lang siya, tapos stop na. So ito, yan o. Tapos pag uminit na yan, yan. So ganyan. So pinakita ko yung resistance. So ang mapipihit ito mga kabasyong, yan. Yan. Dapat ito naka-close. Yan, close yan. Bumabalik siya. So yung tension ng spring, siya yung nagpapabalik. Yan. So working pa. Ito kasi tinignan natin yung resistance. Good pa. Umabot pa siya ng 21. Well, in fact, yung nakalagay sa libro is 21. 21 siya mga kabasyo. Ayan. So, ayan siya mga kabasyo. Kita nyo? 21. Ayan. Nakalagay sa libro. Housing Canada only, sabi niya. Pero, siyempre parehas lang naman nung sa atin yan. Ang pinagkaiba lang natin is malamig yung, may, yung weather nila malamig. So, disregard natin yun, na Canada only. Sundin natin yung resistance niya. Ayan, 21. So, ayan. Tapos, pag naibalik na natin, so, may isa pa pala akong screw. I-check din natin yung resistance niya na nakakabit na. So, yung nakalagay naman din sa libro is 18. 18. So, dapat mag-18 siya. So, ayan. Kahit magbaliktaran yan, okay lang. So, ayan. So, ito kasi, positive to mga kabasyong, itong linya na to. Itong nandito sa katawan niya is negative yan. Connected yan dito. Pinaghahatian ng dalawang terminal kanina na pinakita ko doon sa ceramic plate. Ito yung isa, which is the negative. Tapos ito yung isa, positive, yung coated. Ayan, coated yan. Ayan. Ito yung negative. So, ayan. Tingnan natin. Still, nakalagay pa rin. Check natin. Yung negative, dito sa katawan. Tapos yung positive, dito sa body. So, dapat hindi siya bababa ng 18. Ayan. So, mataas yung resistance niya. Ito naman yung kanina, yung kapag sa katawan tapos dito, 21.
Tapos pag nakakabit na, 18. So, dapat hindi siya bababa doon. So, meaning, good na good. So, yan. So, abangan nyo yung susunod na video nito kung paano siya i-testing. Kung paano gumana ito. Yan. Yung ating automatic choke. So, remember, itong connection na to is positive to. Mga kabasyo. Upon opening the key, merong papasok na kuryente to operate this one. Yan. So, ayan. 4AF at saka 2E. Yan. So, yun lang mga kabasyong. Antayin yung part 2 nito, mga kabasyong. So, this is the part 1. Kung paano baklasin, inspect ang ating automatic choke sa ating 4AF carburetor. And even sa 2E, parehas lang sila yan. So, may tanong. Ito, pahabol. Tip. Kaparehas ba yan? Sa 2E. Ito. Yan. At saka sa 4AF. Sagot ko, yes mga kabasyo. Parehas na parehas. Ngayon, ituturo ko yun sa part 3 or sa part 2 natin. So, abangan nyo yun. Turo natin yung ano na yun. Na pwedeng gamitin itong 4AF sa 2E at saka yung 2E pwedeng gamitin itong sa 2E pwedeng gamitin sa 4AF carburetor. Ayan. Yan kaya yung choke. Automatic choke. So, yun lang mga kabasyong. Maraming salamat sa panonood. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channels, please do subscribe and paki-like and follow ang ating Facebook page. Paki-share na rin po. Yun lang po. Maraming salamat sa pagpanood sa aking DIY videos. Sana makatulong sa mga nagdi-DIY at sa mga, syempre, nagbibigay idea. So, yun lang po. Maraming salamat. God bless.